Okay, so magandang araw muli mga ka-aquaponics. So this is Ferds, from Aquaponics Quezon City. So anyway, balikan lang natin itong sistema kung paano natin mapapaikot yung tubig o mapapalabas natin yung tubig galing sa fish tank para luminis yung fish tank natin is tinatawag natin na SLO o yung tinatawag na solid lifting overflow. So simula dyan sa pinaka-flooring ng fish tank natin, paakyat dito sa itaas hanggang sa mag-exit na siya dyan. Ngayon, kung mapapansin nyo, ang gamit natin, once again, ang gamit natin dito is 2 inches na blue pipes. Ito yung food grade. So usually ang mga nabibili lang natin sa mga common na hardware, yung mga 1 inch, 3/4, 1/2, pero ito 2 inches, Ngayon makikita nyo, nakakabit nga pala to, nakakonect sila, Pero sa pag-connect nito, hindi nyo sila pwedeng i-permanent, Ibig sabihin, lahat yan mga nakasalpak lang, pero wala siyang tinatawag na yung mga Nailtex na pandikit. Never nyong gagawin yun. Bakit? Kasi ginagamit lang natin yun, yung mga Nailtex na yun, ipe-permanent lang natin kung may pressure na ina-apply o kung may pressure yung tubig na tumatakbo dyan sa pipeline natin. So since wala naman kasi, free flow yan, free flow yan, so hindi natin kailangan na i-permanent yan. So ang gagawin lang natin, basta't isalpak lang natin sila ng isalpak dyan na hindi permanent, na anytime pwede nating tanggalin at linisin. Okay? So yun ang pinaka-concept nun kung bakit hindi natin sila pwedeng i-permanent o idikit ng Nailtex. Ngayon, ito ngayon i-discuss natin. So, simula dyan sa pinaka-flooring ng fish tank natin. So, aakyat ngayon ng tubig papunta rito. Yan, papunta dyan sa pipe. Kasi walang ibang lalabasan sa bigat ng tubig dito sa IBC tank na 1,000 liters. Ang walang ibang pupuntahan yung mga nandyan sa ilalim, most especially kasama yung mga dumi, kundi dyan lang sa tubo na yan. Ngayon, habang may bumabagsak na tubig, by the way, dyan nga pala nanggagaling, nanggagaling sa sump tank, dito lumalabas yung tubig. Okay, papunta rito sa fish tank, sa ibabaw ang daan, Since sa ibabaw ang daan nito, ang mga nasa ilalim naman bumibigat. So, kumbaga wala silang mapupuntahan kundi dyan sa butas, dyan sa pipe natin, sa blue pipe na yan, dyan sa butas, sa pinakailalim. Paakyat dito, yan. Ang flow niyan papunta dyan, dyan sa, yan, nakikita nyo yung, male and female connector na yan. So, yan ang dahilan, kaya tayo tumagos dito sa kabilang grow beds o dito sa kabilang component ng aquaponics natin. Ngayon, kung mapapansin nyo, by the way, eto nga pala yung connector is T. Ang tawag yata dito is T-joint, Ayan, pero dalawa lang ang tinakbuhan niya, so pa letter L. Samantalang dito sa connector, ang diretso niyan is letter T rin. Pero this time, kung mapapansin nyo, ayan. So, dalawa ang tinakbuhan niya. It's either papunta rito sa side na to or papunta doon sa side na yan. Ayan, tignan nyo mabuti. Di ba? So, nag-i-split ngayon yung takbo ng tubig. It's either papunta rito sa kaliwa or papunta sa kanan. Itong papunta sa kaliwa, nag-out yan dito sa gravel grow bed natin, So marami tayong di-discuss tungkol dito sa gravel grow bed na to, kasi dito tinatanim natin yung mga fruit bearing crops. Samantalang dito, ang diretso naman nito, hindi siya dedirekta sa mga gulay natin na tanim, kundi papunta ngayon siya sa several stages of filtration natin. Pasensya na kayo sa ingay, Ayan, papunta dyan sa filtration natin, Ngayon, dito, it's very, very important na
pagka sinet up nyo to, kung saan magi-split ng tubig, kailangan diretso yan, mga ka-aquaponics. Hindi pwedeng yung isa nakababa o yung isa nakataas. So kailangan as in diretso siya talaga. Kaya gagamit kayo dyan ng lever o kaya talagang i-inspect nyo. Actually, madali lang yan, Madali lang yan kasi pag tinignan nyo dyan, kailangan matansyan nyo kung gaano kalakas ang labas ng tubig. Okay? So, pagka natansyan nyo, gaano kalakas ang tubig dyan, malalaman nyo na rin, matatansyan nyo na rin kung gaano kalakas ang pasok ng tubig sa kabila. Okay? So, ayan, So hanggang dyan na lang muna. Tapos marami pa tayong i-discuss. So basta kung may question lang kayo, kung may questions lang kayo, i-post nyo lang, i-comment nyo lang, and pipilitin kong masagot ito as soon as mabasa ko yung comment questions nyo. Okay? So ulitin yung video hanggang sa, kung hindi nyo maintindihan, hanggang sa ma-digest nyo kung ano yung principle o yung concept, and then pagka nalito kayo, basta't i-comment nyo lang at sasagutin ko yon. Okay? So maraming salamat. So ako nga pala, so once again, this is Ferds from Aquaponics Quezon City. Maraming salamat.